Hallelujah. Ang mga pinag-aralan natin, tinuturo sa atin sa iglesia, sa church, lahat ng mga haraan, ang kanilang itinuturo sa atin ay theology. Ay study of God. Pag-aaral at pagtungkol sa Diyos, at ang lahat ng mga ngaran, lahat ng ating nakagisnan, pangunahing theology ay tinatawag na systematic theology. Nagkaroon ng karagdagang mga theology, nagkaroon ng kaguluhang theology, nagkaroon ng mga iba't-ibang theology, nang magkaroon na ng question and answer, mga tanong na hindi masagot minsan at mga ngaran at hindi minsan masagot ang Bible o hindi maintindihan sa galing ang asawa ni David. Ilang bang beses dapat magsisi kung ikaw na dapat mo pa bang hanapin ang kaharian ng Diyos kung siya na ang naghahari sa iyo, na hinihintay mo pa ba ang pagbabalik ni Jesus kung si Jesus ay nagbalik na ang nasa. Di ba? Maraming mga theology. Ngunit, sa binasang talata, makikita sa buhay ng isang tao kung wasto ang kanyang pananampalataya. Kung wasto ang pananampalataya ng isang tao, walang magiging mali sa kanya. Wala. Dahil ang pag-interpret ng Bible ay may dalawang klase, pag-aaralan po natin. Magsimula sa tamang pananampalataya para maging tama ang lahat sa iyo. Kung mali ang simula ng iyong pananampalataya at ipinagpatuloy mo ito, sa palagay mo ba magiging tama ang resulta ng iyong pananampalataya at ng buhay mo? At marami nagsimula sa mali na pinagpatuloy hanggang sa bandang huli at pagsisisi. Mahirap pasukin ang pananampalataya kung hindi wasto. Kailangan maging tama. Parang damit na tela ang pananampalataya. Kung sa simula ay tama yung tapas, bagay na bagay ni Sister Paulsiana, maganda ang tabas ng kanyang tela, ang kanyang kasuotan. Ngunit kung mali ang tabas sa simula pa lang ay mali na, yung isang tabas itinuloy pang tahiin. Mali na, di ba? Itinuloy pa, tinapos pa. Kaya lang isuot, makipog dito, marlong dito. Parang lubrip na sikip at maluwang. Mga kapatid, hindi biro sa isang systematic theology ang tinatawag na pananampalataya. Kailangan maging tama ang pananampalataya mo. Kung ang pananampalataya mo ay pwede namang magsimpa kahit minsan man sa isang taon, tama ba yun? Pag-aralan po natin. Tama ba ang sa iyong palagay ang buhay mo? Tama ba ang iyong pananampalataya? Ginagawa dahil kung tama ang iyong pananalig, sigurado lahat ng magaganap sa buhay mo ngayon ay tama. Kung nangangaral tayo ng tama, na may buhay ng pati naghihirap siya. Yun ba ang tama? Yun ba sinasabi ng Bible? Kailangan yumaman ka? O yun ang sinasabi ng may pananampalataya na nagpagbawa sa Bible na kailangan yumaman ka. Na kailangan hindi ka maghihirap. Na kailangan hindi mo inaabot ng mga paghihirap ang pag-uusip. May mga ginagamit si Satanas na pananalitan, napakaganda. Gusto ng Diyos, ayusin ang buhay mo. Tama. Gusto ng Diyos na yumaman ka. Kasi walang sinasabi ka ng Diyos. May sinasabi ang Diyos, kung ikaw ay magiging giver, very giver, yan yaman. Kasi umupo siya. Turo nga mo ng langit, at ipupo siya masagdang pagpapala, pag sinumok mo siya sa'yo,
tithes sa iyong love offering. Pero pagdating doon sa kulto paniniwala o theology ng tithes, hindi sa atin daw sinasabi yan. Dahil ito raw ay history. Kaya nga pag-aaral mo yung mga theology, marami nagdipa ng mga turo ngayon. Mga nagdipa ng theology, doon po tayo sa tama. Kung sa tingin mo may mali sa nagaganap sa iyo ngayon, tanggapin at magpatuloy. Yun ang tama. Huwag mong ipilit ang mali. Ano ba ang mali? Ang mali, pag hindi sinusuportahan ng salita ng Diyos, mali. Pag ang tama naman ay sinusuportado ang Biblia. Pag-aaralan mo. Pag-aaralan natin mabuti ang Biblia. Ano ang tamang pagpangalig? Ang aral ba ni Kristo? O ang aral ng apostol na ipinagpapalagay mo ang kanyang aral ay purong aral ni Jesus o may halo ba ang aral ng apostol na kunti sa aral ni Kristo? Aral ang pinag-uusapan natin. Marami nagpapalagay na ang aral din ng mga apostol sa Bible ay aral ni Kristo. Tama ba? Lahat ba? Maraming nag-o-over na tama. Tama lahat yan. Tama lahat. In positive way, tama lahat yun. Hindi ka mga konteksto mo. Pero pag tinignan mo talaga, may halo eh. May mahabang pagwawakas, may maikling pagwawakas, sasalin pa lang, may problema na. May King James, may International, may Good News. Nag-iba-iba sa atin. Na kung ikaw naman na magsasabi, mula sa Greek mo, na matatagpuan mo sa mga seminaryo ng Katoliko at ng United Methodist Church, Wesley Divinity School, may Greek or Bible, kung isasama mo sa Tagalog o English, baka maging iba na may salin. At yan ang ipangangaral. Ano ang tamang pananalig? Marami nagpapalagay na ang aral ng mga apostol ay aral ni Kristo. Kristiyano ka ba? Dito pa lang sa sinasabing Kristiyano, inilalayo mo na ang loob mo sa kapwa Kristiyano. Bakit yan? Ano ba sa wikang Latin ang salitang Kristiyano? Katulo. Tagasunod ni Kristo. Tama ulit. Kaya nga, kung tagasunod ka ni Kristo, followers of Christ, sa wikang Latin, you are Catholic. Not Roman. Not Roman yan, ha? Bakit iba yung Roman sa Catholic? Kaya naghalo, yun na sila, Roman Catholic na. Kaya nga, sa totoong buhay, ang buhay nating mga Kristiyano, sa wikang Latin ay Catholic din tayo tatawagin, but we are not Romanian, we are not Roman Catholic, only Catholic. No? Bakit? Protestante lang tayo. Nagprotesta tayo, mga Protestante, Katoliko, ang tawag sa atin, Katoliko pa rin. Dahil meron ka pa rin Pasko. Kung ano meron sa Katoliko, meron, may bagong taon, may mahal na araw, ang nawala na lamang dito, nakapasok. Kasi umakyat na raw lang lang, wala nang nakapasok. Doon pa lang, kung imumulat natin, ilalayo na natin, sarili natin sa kapwa natin, Kristiyan, at lahat pa ng Katoliko na yan ni si Perlo pumunta. Lahat ba ng Roman Catholic na si Perlo pumunta? Saan ba tayo nang galing? Lahat ba ng nasunugan to ni sa Perlo pumunta? Meron pa rin tinatawag ko ng Diyos na bukas makalawa kahit pari siya, mapupunta siya. Palakpak na rin. Ang mga pari, nagpupagin. Nasa simula, akala na tama ka ng aral. Ngunit nung sila nagpatama sa Diyos, saan ka po magpapatama? Kay Pastor Lebre, kay Pastor Roman? Hindi. Hindi ka namin kayang itama. Ang pwede lang magtama sa iyo ang Diyos. Makipag-usap ka sa Diyos. Ano ang dapat mong gawin? Tama ng himno. Kung ano sinusuportahan ng Biblia, sabihin mo na. At hindi ka magkakaroon. Yun lang ang very systematic theology. Magpatama ka sa Diyos.
Ang teolohiya ating tinatalakay ngayon ay aral din na itinuturo sa Christocentric Bible School International. Pinagtatalunan ng mga mangaral na may sariling aral na maging priority ang ipinangangaral ng aral talata ng apostol kesa sa purong aral talata ng gospel ni Jesus. Doon sa Bible, meron kang makikita yung isang aklat lang na purong aral ni Jesus. Wala kang problema sa pananampalataya. Yun lang pakalala. Kanino aklat yun? We will recommend it na tama ang aklat na ito. Dahil kung babasahin mo ang kasaysayan ng Bible, doon pa lang sa Lucas ay sa unang talata ay kagalang-galang na check ito. Kami po yung mga reporter na nagsiyasa ng lahat ng nangyari sa Panginoon Yesu Cristo at ang kanya sinabi ay ito po ang talagang totoo. Ngunit, sa mga aklat ng gospel, ang Matthew, Lucas, Marcos, may nagpuputi. Kasi sa pagre-report, history ko gawa ko ng reporter, kaya na journalism ito Kung this is the original journalism, the answers of all questions are WM. What is, what, when, where, why, who, and how. Kaya nga, ang balita, magiging totoo, ang alam mo totoo, journalism yun. Laging may ayon kay. Ayon kay Apostol Pablo. Kaya nga, good news Dahil may ayon. Kaya nga pag ang balita, kita mo yung ABS-CBN, GMA, TV5, ang balita nila laging may ayon kay. Ayon sa akin. Ayon sa akin, kaalaman nakita. Ang vlog lang yung ayon sa akin. Yung balita na may ayon kay, biglang niya nanguli balita. Ito yung tama. Ang paggawa ng balita, pagbabasa ng balita, laging may ayon kay. Ngayon kapatid, ang nire-recommendang ng isang mangaral na alam niyang tama lahat, walang mali ang aklat ng Juan. Yan na. Hindi mamamali ang pananalig mo. Dahil sa lahat ng apostol, si Juan lang ang itinaya ang buhay kay Kristo Jesus at pakukot ng mundo. Hindi katulad ni Pedro, tinatwa si Kristo, huwag lang siyang matamay sa aresto ng mga. Hindi katulad ng ibang apostol na sila ay nagbalik sa kanilang dating pamumuhay na kumakait na si Kristo sa langit. Si Juan lang mamamatay at mamamatay na lang. Sinulat pa rin ang totoong sinabi ni Jesus. Kaya pag-aaralan mo magpagsuri ka, dahil ang original Bible, bago lumabas itong Bible ng mga protestante, ang bago lumabas ang Bible, yung Bible ng Katoliko, may halo yung na tinatawag na sitawag doon, may ibang halo yung na libro na aklat na tinanggalan ng mga protestante, tinanggalan ng Bible. May halo yung na pang-Katoliko. Kapatid, maging sa pagtuturo mo sa iyong pamilya, itinuturo mo lagi ang tama. Ini-encourage kayo, hindi lamang ng aklat ni Juan, ng mga patuloy na nag-aaral ng tama dahil ng pakihirap mangaral kung mali ang ating pinangaral. Sa aral ng mga apostol ay may aral na tamang purong aral ni Jesus. Tandaan natin, ang bilin ni Jesus sa Matthew 19, verse 20 hanggang verse 28, chapter 20, verse 19 hanggang 20, kaya humayo kayo, ito yung pinakapusog ng aral. Mas may hihigit pa bang aral sa sinabi ni Jesus na humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, turuan niyo sila sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ang ituturo mo rito ay ang itinuro ni Jesus sa atin. Hindi yung tinuro ni Pastor Emre, ni Pastor Robin, ng apostol. Pwedeng ang turo namin magkamali. Pwedeng magkaroon dagdag bawas. Pwedeng magkaroon kami ng ibang interpretasyon.
doon sa aming itinuturo. Pero pagka ang turo ni Jesus at ipinangaral namin sa inyo, ano ba yung turo ni Jesus? Lahat ng sinasabi niya sa banal na kasulatan, ayon kay Jesus, ayon sa Diyos. Yung puro salita, yung mga reporter na nagsabi na ito yung sinabi ni Jesus, yung sinabi ni Jesus na sinabi niya, tinuturo mo. Hindi yung dinagdag ng reporter na sinasabi niya ayon sa kanyang paniniwala at interpretasyon. Ako nga. Kaya nga, may mga sinasabi sa Bible na hindi sinabi ni Jesus kasi hindi sinasabi yung reporter. Yung apostol, yung propeta, sa mga sinulat. Ito ang turo. Gawin ninyong alagad. Meron sinasabi ang mga apostol na, wow, bago gawin alagad niya, susuriin ka, kailangan malinis ang pagkatao mo. Hindi si Kristo may sabi, no? Apostol, Pablo, dapat malinis ang pagkatao ng isang lingkod ng Diyos. Ang isang alagad. Paano magiging alagad lahat? Kasi nagpapakalinis ka na, pero sa kapatid mo pala, hindi ka nang maglinis. O, di ba? Di lang pinagkakagapan eh. Kung kapitbahay mo, hindi siya, marumi ka sa kanya. Kung kapitbahay mo, iba yung pala ng pamatay, kasi iba sa kanya, marumi ka. Diyos lang ang makapagsasabi kung marumi ka pa, ay hindi ka pwedeng gawin ng Diyos, hindi ka pwedeng gawin alaga. Para saan yung pagkapako ni Cristo sa kusang kalbaryo kung yung karumihan pa rin ang tinitingnan ni Pablo sa inyo. Ang naghaharap si Pablo ng malinis ang pagkatao. Dito, maaaring sinasabi na ibang panyo dyan, iba yung konteksto. Hindi gano'n, pinagdudukle-dukle sa maging tama pa rin si Pablo sa ginagawa niyang pamilili kung sino ang dapat maging alaga ng Diyos. Magulo, pero ikaw may sarili kang pag-iisip. Sino ay nasusundin mo? Yung tuturo ng magulo o yung turo ni Kristo na walang kagulo-gulo. Maniwala sinabi ni Kristo, gawin mo lang ito lahat. Ba't magugulong na sabi ni Pablo eh? Kailan maglinis mo katao eh. Brother, ginagawa kitang alagad ng Diyos simula sa araw na ito. Pabautismo. Sino man sa inyo na gusto sumunod sa Panginoon pabautismo at babautismo ko kayo sa araw ng mga nag-espiritu maging alagad kayo sa sumayo kayo. Tapos, pag ginawa mo ka na ganyan eh, ganun daw, may ganun eh. Pag ginawa ka ito sa Diyos. Kaya nga nagugulo ang church dahil hindi na aral ni Kristo naghari. Meron ng mga simbahan na hindi na ang Bible ng kanilang panutunan kundi tinatawag na book of discipline. Sila lang din ang gumawa ng mga articles yan, nagkaroon ng karapatan ng member ng panayasin pastor. Nagkaroon ng karapatan ng mga member ng tuliksay ng pastor, hambla si pastor. Dahil ayaw umalis sa church, pinamangay ng pinalili pa pa namin, ayaw umalis sa natin. Yung obispo, nagkano. Dahil ang kanilang aral ay tinatawag na manual, hindi gospel. Ang dapat na maging tamang pananampalataya ay gospel ang according to sa sinabi ng Panginoon Isus at sinabi ng Diyos, hindi sa sinabi ng reporter na yung sinasabi kong gawin nyo. Sinasabi naman nila eh. Gagawin niyo sinabi ni Jesus. Yung sinabi namin. Ngayon, sinabi namin na ito sinabi ni Jesus. Kaya papasahin mo, sinabi ni President Bongbong Marcos na magkakaroon ng bihin na minsan na walang ng WPC. Yung sinabi ni, paniniwala na doon, yung sinabi ni BBM, hindi yung, sabi na magsasapatos doon sa dati, ang malaw, every 20 years na pagkuha ng PSA. So, may mali. Yung daw sabi niya, nabitaw eh. O yung balita sa palengke, every 20 years na. Pero kay BBM, hindi all 20 years, deliberation. Ganon ang pag-interpret ng balita, ng mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Bumayo kayo para itinuro ni Jesus. Pagpunta mo ba sa isang lugar ay pipili ka ng tao na tuturuan? Ayaw ang turuan niya, sige. Ayaw ang turuan niya, mga mga prostitute.
Doon pa lang, may problema na. Tapos nakita ka ng mga pastor, kasama mo yung mga lasinggero. Eh, nagtuturo ka kung gusto mo magturo. Ay, nako si brother. Ano sa iyong patisok na sila. Sabi ng Bible, ang apostol, suporta sa pananampalataya, sinabi ni Jesus, iwasan ng patisok at kaniswa. Turo ba talaga ni Jesus ang inyong itinuturo? Turo ba talaga ni Jesus ang itinuturo natin? Kasi kung itinuturo natin dito, yung turo ay yung mag-networking tayo, mag-negosyo tayo, mag-invest tayo. Tandaan nyo, ang best investment, hindi yung networking, hindi yung business. Alam mo, great investment na hanggang ngayon, pinagtataunan. Lupa. Uli pera ka, pumili ka ng lupa. Itulit mo sa BCMC. Patay ang kapit. Patay ng Diyos. Lupa ang bili mo, tumatas ang budget, mahangin mo. Lupa. Bakit? Investment. Tinuro ba ni Jesus yun? Hindi. Sabi nga ni Jesus, huwag kang mag-ipon dito eh. Ibinarayo lang natin sa iskam, yung mga tao, nagdalag sa mga pera, nasilaw doon sa kikita ng milyon, dahil milyon doon sa investment. Eh kung mag-i-invest ka doon sa tama, doon sa lupa. Pero hindi doon, wala, pero tama, lupa. At hanggang ngayon, may nagpapatayin sa lupa. Hindi ko sinabi, continue ako. Basta ang number of priority natin, ang susundin natin ang aral ni Jesus. Ikaw ang nakakaalam at ikaw na din ang makasasagot kung turo ni Jesus ang ginagawa mo ngayon, turo ng apostol o turo ng pastor ayon sa kanilang sariling kaalaman at theology. Hindi ako pwede magturo ng ayon lang sa aking sariling kamunuan, itong tama. At kaalaman, ang dapat ko lamang ituro ay ang ayon sa itinuro ni Jesus na ibinili niyang ituro natin sa bangka. Marami ng mga ngaral na hindi nakapotos doon sa Matthew 20:19-20. Pero nilalagay nila doon sa kanilang karatula Matthew 20, verse 19 hanggang 20. Pero pag nangaral, hindi doon nakapokus. Meron nakapokus sa pagmagporma ka, mag-iglesia ka, magsaksi ka. Doon sa religion, sa foundation, ay iba tinatawag na fundamental. Iba lang itinuturo doon sa karatula. Kung ang itinuturo ng mga apostol at pastor sa iyo ngayon ay turo ni Jesus, walang problema, sundin mo ito at matatama ang iyong buhay pananampalataya. Nire-recommenda ko sa inyo si Pastor Emre na kanyang tinuturo sa Panginoon Jesus ay sundin niyo. Kasi hindi niya turo yung turo ni Jesus. Siya lamang ang taro niya ng mensahe. Kung ang hindi turo ni Jesus ang tinuturo ng mga apostol at apostol sa iyo ngayon, at sinunod mo, pagmasdan mo ang nagtuturo at kung susundin mo siya, gusto ba ang buhay mo ngayon? Maaaring dumaranas kami ng pagpupusik ni Pastor Emre, nagsulat naman, di ba? Maaaring dumaranas kami. Pero ang hindi yun ang nakatatakot. Ang nakatatakot ay lumamang dahil sa reliyon. Naging great business in the world is religion. Anong nangyari sa kanila? Ang kakagulo dahil sa salapi. Dahil sa bawat tatayo sa kanila ay pinagtatalunan ang salapi. Kapatid, sa pagbasa ng Biblia, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan. Makakama ni Pastor Romel, hindi kinasihan yung Bible. Ito, sasabihin ko sa inyo, kinasihan. O, di ba? Pwede ituro sa Malaysia Pituana. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasalay para sa magwid na pamumuhay upang ang likod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Galing, ano? Pastor Robert, anong masasabi mo dyan? Kinasihan naman pala eh. Kahit yung sulat ni Judas dito, kinasihan. Pinangaral, di ba? May sulat si Judas eh. Ito na. Ang kinasihan daw po
ay maaaring ituro sa katotohanan at kalikuan. Kinasihan eh. Ang ibig sabihin, iba ito sa purong turo ni Jesus na purong katotohanan lamang. Yung turo ni Jesus, pwede ba sabihin kinasihan yun? Yung turo ni Jesus? Yung nga nagkasi eh. Si Jesus nga nagkasi eh. Yung tinuturo niya, hindi mo pwedeng ituro sa kamandian kasi kung katotohanan na ako na tinuturo, mismo, bago lang mo. Pero yung ibang turutan na hindi si Jesus na nagturo, apostol, kinasihan ni Jesus para pwedeng ituro sa katotohanan at kamalian na kuha. Yung turo ni Jesus, hindi. Yung nagkasi. Yung nagkasi. Siya ang nagkasi. Kasi yung turo ni Jesus, yung salita ni Jesus ay Diyos. At ang Diyos ang nagkasi sa mga kasulatan. Kaya ang dapat ituro, hindi yung kinasihan na sulat ng tao na ayon sa kanya sa apostol, kundi yung nagkasi sa kasulatan na si Jesus, yung turo niya. Marami mga araw ngayon, pinagkasihan. Pinapaging kinasihan ng Diyos, ang tinuturo niya ay kinasihan. Ngunit ang tinuturo ko sa inyo, yung Diyos na nagkasi sa kasulatan. Natuklasan natin. Paano pa natin ito? Natuklasan natin. Na hindi pala yung kinasihan ng dapat basihan, kundi yung nagkasi sa kasulatan. Manuwa! Hindi ko kayo nalilinaw. Kaya nga marami nang umaalis sa church na iba na sila nag-house church na. Kasi, ang ating nakatisnan, ang tinuturo sa atin, yung kinasihan. Pero kasalanan naman lalaman mula na ang dapat mo ituro yung nagkasi. Yung salita ng nagkasi na Diyos, ang iisang Diyos, na salita ng Diyos na naging tao. Si Jesus. Ang kinasihan daw ay pwede ituro sa katotohanan, pagkamalian, ngunit ang katotohanan lamang ang katotohanan ni Jesus at walang kalikuan ay makuha natin nawa. Kapatid, sa turong sinabi ni Jesus, pareho ba sa turong sinabi ng apostol? Baka mamaya, tinuturo nga ng apostol yung sinabi ni Jesus, mamaya naman, nag-i-report na siya. O utangan kayo. O hihingan kayo. O ayaw na kayong iwan hanggang din yung pinagkakape. Okay ba na? Di ba? May mali na. Tandaan mo, may turo ang apostol na walang problema sa turo ng Jesus. Meron naman talaga. Dahil itinuro ng apostol ang tamang turo ni Jesus. Makikita niyo yan. Ngunit may turo ang apostol at ibang pastor na mukhang hindi ganun sa tinuturo ni Jesus. Na hindi nais ng Diyos na maghirap ka. Turo ba ni Jesus yun? Tama bang mag-concentrate ka doon at magpayaman? Hello. Sabi ng ating pag-aaral. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang lahat ng kasulatan ang naging batayan ng pagtuturo, maaaring ang turo ay katotohanan o kalikutan. Kasi ang naging pasihan yung kinasihan. Ang dapat nating pasihan yung nagkasi sa kasulatan. Doon walang mali. Tanda po natin yan. Pero kung itinuturo mo ay purong salita ni Jesus, ayon kay Jesus, ayon sa Diyos na may salita, na mga salita niya na nasa Biblia, ang pagtuturo mo ay siguradong tama at hindi ka mapupunta sa kalikuan yung kasi tingin mo ang sabi. Hindi si Apostol Pablo. Ako po mga kapatid, study learn. May mga pagkakamali na naging alam upang sa susunod ay huwag na magkamali. Kaya na, tayo na buwan natin kasi nagkamali tayo. Nakita natin mga bagay na kilala natin ang ating bagong buhay kay Kristo Jesus. Mag-aral na mag-aral dahil habang nabubuhay ayon sa siyensya ay marami pa rin tayo hindi alam ang kailangan natin tanggapin dahil yun ay katotohanan. More talk, more mistake. Less talk, less mistake. Sa 1,000 sinasabi ng tao, 900 daw mali, sabi ng science. Kaya kung haka-hakalan ang tamang duda, huwag ka na lang kumibo. Kailangan pang nagsalita ka. Lagi kang may ebidensya, may basihan, may dokumento.
At ang dokumento natin ay ang sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ang sinabi ng sino man. Sabi ni Jesus, kung sino man magtiwala sa ibig kapwa-tao, makasumpay siya. Dahil ang dapat mo lang magtiwalaan ay ang Diyos. Assignment natin niya, susunod. Susunod. Sinabi ni Jesus. Kung may tanong kayo mga kapatid sa ating pinag-aralan ngayon, huwag kayong mahiyak kausapin ako mamaya, ityan ang pagkaroon tayo patungkol sa tamang theology ni Hesus Kristo. Tayo lahat kayo tumayo, lumukubigit marami. Dakila namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, salamat na po, Father God, na ipinamumulat mo sa amin ang iyong banal na salita, ang tunay na paghayo, ang tunay na pangangaral ng iyong salita, ang aming gagawin. At sa iyong salita kami mananangan, hindi sa sinasabi ng iba dahil ang lahat nga ay kinasihan. Ngunit hindi lahat ng kinasihan ay may tama at may mali. Ngunit ikaw na nagkasi, Panginoon, ay walang mali, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo ituloy ang aming buhay. Iwas po, malagpasan namin ang lahat ng mga suliranin, pagsubok na dumating sa aming buhay, na sa pagdating ng panahon na mamayaman namin lahat ng aming utang, Panginoon, pahitulutan mo na kami hindi na magmumutan, maggusto tulong pa kami sa mga tao na magkakaroon. Ganun, Panginoon, dinalapit namin sa iyo ang aming Pastor Emre, Sister Consihala, Brother Rex, Panginoon, Sister Sonia, lahat ng mga kapatid nandito, pamilya, lahat na nandito, na isang pamilya, Panginoon, na aming music ministry team, na patuloy na ikaw ang magmuna, ikaw ang makita sa aming buhay, hindi namin sarili kapalunan. Patuloy na ingatan ng bawat isa, ilayo sa lahat ng unay na sakit karamdaman at pangalog kapamasan. Patuloy na pagalingin ang sinong mistik karamdaman. Patuloy na palawigin ang buhay ng bawat isa at ang buhay nito, ang mapagsalo-salo ang maipaglingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy na pagkalooban ng mga isa kabuhayan, siksik, bigling maapaw, ang bawat isa ay patuloy na matutong magbigay at patuloy mong i-build sa mga doble triple at ang binibigay ang magiginawa ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kami, Panginoon, ay pagsamantalang mag-iiwa-iwalay mula sa dami ng mga araw. Kami muli ay magsasama-sama upang patuloy na mag-aralan ng iyong salita. Ito po namin samot na namin, paburit pasalamat sa matali sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. And now accept the unfathomable love of God that gives your sin through redemption of the cross of Calvary. Lift it up and bless Father will protect you in your journey and journey wherever you go. Your duty is to obey the commands of the Lord God Almighty, who created heaven and the earth, to make disciples of all nations. This grace and blessing always be with you from now and forever. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Magkamayan po tayo sa Panginoon.